Ako kasi talagang nagdurugo yung puso ko nung nakaantabayan lang po ako all throughout tinitingnan ko. Yung nangyayari, sabi ko, Balikan naman natin ang kaliwat ng tensyon sa Senado kanina mula nang maispatan si Senador Bato de la Rosa hanggang sa nagkaputukan na sa loob ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Senate correspondent na si Mean Los Baños. I don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam hindi ko alam na meron palang. Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! Oy, Mean! Huwag kang oh my God na oh my God! Nakakatakot nga naman din yun. Pero, journalist ka dapat, yung tikas mo, huwag ka na sumigaw ng oh my God! Oh my God! Oh my God! Ah! Huwag ganun. Media, akala ko ba professional kayo mga journalist? Buti pa yung taga-SMNI eh. Hindi nagsisigaw ng ganyan eh. Oh, yung si Torno ng SMNI, ano sabi niya? Kuya, wag mo ako tutulak! Wag mo ako tutulak! Makakatikim ka sa akin! Ganun eh. Eto, oh my God! Oh my God! Oh my God! Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, Mean. Tabi ka muna, Mean. Oh my God! Nagkaputukan sa second floor ng TV News 5, palitan nyo si Mean. Hindi pala kaya ng gulo. Natataranta. Nagpapanik. Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ang aking live coverage para sa Frontline Pilipinas. Pinaatras at pinaaalis kaming mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest. Kanina nga, nandyan ako nanonood sa News 5 eh. Nagko-comment ako eh. Kasi sabihin ba naman ni Mean, ewan ko, halata kayo eh. Hindi ko alam kung bobo kayo sa barel, o talagang tanga lang kayo, o baka talagang yun ang instruction sa inyo. Take note ha, planado ito. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit planado. Pero, eto, kahit nga sa, nung pinagkakakunik-kunik ko na yung mga nangyari, lahat ng media sabay-sabay na nagsabi during that live na nagpaputok yung OSAA. Una nagpaputok. Yung mga OSAA, pag titingnan ninyo, nasa loob ng building. Kung nagpaputok yan, sobrang lakas niyan. Ang ingay niyan. Yung unang putok, kung mapapansin ninyo, mahina. Hindi ganun kalakas. Halatang nanggaling sa labas. Ngayon, sinasabi nila, pinagbibintangan nila na OSAA daw una nagpaputok ng warning shot. Alam mo, mabibingi kayo dyan kung nandyan sa loob yan. Katabi lang nila, kitang-kita eh. At saka ganito. Given. Halimbawa lang, sinabi talaga ng OSAA o sinabi ng kung sino man, kasi ang nagsabi lang na ang unang nagpaputok ay etong si Sirimulya na wala naman tayong tiwala dyan. Di ba? Pero, gayon pa man, how can you say, eto pagputok na pagputok, narinig ko yung mga media, kasama na si Mean ng News 5, sabi, nagpaputok ang OSAA. Una nagpaputok ang OSAA. Sabi ko, paano mo ka nakita? Nakita mo, naka-live siya eh. Wala ka makikitang apoy na lumabas dun sa barel, o umusok, o pumuto, kasi ganun usually yun eh. Diba? Malalaman mo. Kung dun nagpaputok, wala eh. Una-una may ano nga yan eh, syempre pagputok, may ganyan yan eh. Hindi! Kita ho sa video yan eh. Pagpapansin ninyo, yung ibang video kasi mas maganda angle. Ayan Sa second floor ng Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ang aking live coverage para sa Frontline Pilipinas. Pinaatras at pinaaalis kaming mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest. Pagkara magtutukan. Sir! Huwag kayo malulak!
At saka pansinin ninyo, yung mga tao na nandito hindi stress, yung mga pulis at saka yung mga OSAA, security, pinapaalis lang yung media. Ibig sabihin, yung putok nang gagaling sa labas. Hindi nang gagaling sa loob. Kasi kung nang gagaling sa loob yan, ang lakas niyan, magyuyukuan yan. Oo, ganun yan. Naghihintay kami. Ay nagkaroon ng putukan. Kung saan kita na rin una nagpaputok. Huwag kayo maruna! Okay? Ata. Oh my God! Kuya, what's happening? Hanggang sa maya-maya, narinig ulit namin ang putok ng baril. Oh my God, Cheryl Junior! Nagkakatutukan dito! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mayan, mag-ingat kayo dyan. Publika muna, Mayan. Oo. Publika muna, Mayan. Oo, Unang nagpapanik ka na eh. Tuloy-tuloy pa ang putok ng baril habang pinapaatras kami. Naririnig niyo ba? Naririnig namin. Tuloy! Yes. Tuloy! Sunod-sunod Hold on, naman. hold on. Tutukan. Yan. Ilang saglit lang, meron na namang nagpaputok. Oh my God, ayun na naman. Ayun na naman. Mayan. Hinakawi na tayo, hinakawi tayo. Mayan. Sa gitna niyan, napatayan din kami ng ilaw. Nasa unahan ako mismo, so nakikita ko dito unless, sir, wag niyo na po akong palisin, please. Dumating din si Alam mo, dapat paalisin talaga ito mga media sa loob, sa totoo lang. Kasi, police operation na itong nangyari. Nakita nyo pinatay yung ilaw? Tapos may nanatiling ilaw? Yung ilaw na yun ang gagaling sa mga cameraman. Police operation na nangyari, nagkakaroon na ng siege, may ilaw. May purpose ang pagpatay ng ilaw eh. Tapos may ilaw din pala. Pinatay nyo pa. Sergeant Arms Mau Aplaska. Tinatanong namin kung bakit may barilan pero pinapaatras lang kami. Sir, bakit po? Sir, bakit may barilan, sir? Hanggang sa kinordona na nila ang bahaging ito ng Senado. Bago ang putukan, syempo namang dumating dito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ganyang kakupal yung mga kamera na yan eh. Mantakay mo nagpuputo ka na sa loob. Biglang dinala yung impeachment. Sa dami-dami ng pagkakataon. Di ba? Bakit ngayon nyo dadalhin yung article impeachment? Anong drama yan, kamera? Sobrang drama ninyo. Sasabay pa talaga kayo. Yung bida-bida ba? Ay, alika, ipasok. Magpuputukan sila, ipasok natin yung article of impeachment. Hindi kami tumigil sa kakatanong kung sino ang nagpaputok hanggang sa makapanayam namin si Senate Secretary Dong Mendoza. Perceived NBI agents daw ang nakapasok sa Senado. Again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba? Nakita kasi perceived pa lang ha. Wala namang confirmation na perceived NBI agents. Okay. Saan nang galing yung NBI agent, sir? Saan? Naka-uniform daw. Sa uniform. Ang pumasok galing sa kapit. Ito ba yung nagde-drill? Nag-retreat nila. Nagde-drill sila. May lumabas kasi na video na nagdi-drill. Okay? Although ayoko munang ilabas yun kasi unverified pa eh. Galing lang sa isang tipster daw. Ayoko kasing pumatol sa mga ganun eh. Until ma-verify na talagang yun. Pag nilabas mismo ng Senate yun. Pero ngayon, ayoko muna kasing gamitin at i-play dito yun kasi wala pang confirmation mula sa Senate. Tipster lang daw yun. Baka mamaya, alam mo naman ng mga gago, mahilig sila magpain tapos magpe-fake news sasabihin. Kaya ingat muna ako dyan. Nauna silang magpaputok, sir. Bago yan, una nang nakuhanan Bakit di sinama yung sinabi nung osaan na oo? Kasi tinanong ni Mayan doon eh, sabi niya, sino unang nagpaputok? Sinagot ni yun eh, sabi niya, yung mga NBI, perceived NBI. Bakit perceived? Kasi ayaw aminin nung NBI director, pero mga naka-uniforme. Tang-inang yan. Ay, sorry. Kakainis kasi. Naka-uniforme, tas hindi NBI. Wag nyo kayang tawaging pulis yung mga yun. Siguraduhin nyo muna, pakita muna ng ID.
May dinidrill na pintuan kanina sa loob ng ground floor ng Senado. Hindi pa malinaw kung anong dahilan, pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, wala namang daw NBI agent na pumasok sa Senado. May mga NBI agents po ba kayo na nasa loob ng Senate building? Wala po, 100% wala po. Katunayan po, kaya kasi nag-request ako na issue para makita nyo po kung nasan ako ngayon. Kaninang umaga pa po, ayan po. Meron po kaming agency performance review and formulation ng catch-up plan po namin. Ang daling gawin yan. Ang daling planuhin yan. Alam mo, walang naniniwala sa'yo, Matibag. Sa totoo lang, walang naniniwala sa'yo. Ikaw lang at saka yung mga tauhan mo. Lahat po ng officers, andirito po. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, under attack ngayong gabi ang Senado. 4 na senador daw umano ang alam na magkakaroon ng tensyon. Tinawagan din daw nila si Matibag para magsumbong. What will you do, Director, kung may putukan na? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help. That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Oh, yari ka. Nayari ka ngayon. Hindi, alam mo, ma'am, Senator Pia Cayetano, ang bastos niyan eh. Ipatawag nyo. Ipahiring ninyo tapos pagka hindi pumunta yung contempt nyo. Ewan ko kasi bakit hindi nyo ginagawa yan. Dapat asap na yan. Bukas din eh. Ngayon ding araw na to. Hindi pala bukas kasi umaga ko to-upload eh. Ngayon ding araw na to ipatawag nyo. Pag hindi pumunta, contempt nyo na. Ganun lang eh. Magantay na naman tayo, nalusubin na naman kayo, bastusin na naman kayo. Magagalit talaga ako eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasa?
walang halong